Kumusta mga Lods at welcome sa aking channel. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang Chapter 27 ng Mala Solo Leveling Zombie Edition. Pagkadungaw ni Brother Kai sa bintana, laking gulat niya nang makita na ang kanilang mga tauhan sa labas ay nakabulagta na habang bigla namang may kumalabog sa pintuan. Kaya napalingon silang tatlo at napatanong kung ano ang nangyayari. Hindi naman nila namamalayan na nasa likod na pala nila ang ating bida na dumaan sa bintana at nagulat na lamang si Brother Kai nang may nakatutok na kutsilyo sa kanyang leeg at nang walang ano-ano'y tinapos siya ng ating bida. Napasigaw naman sa galit si Brother Lin sa ating bida dahil sa ginawa nito kay Brother Kai at napatanong kung sino ba talaga siya habang nagulat naman si Quijing kung bakit naroon ang ating bida. Samantala, biglang binato ng ating bida ang kanyang dagger patungo kay Brother Lin dahilan upang siya'y tamaan at bumulagta sa tabi ni Quijing. Kinakabahan namang nagtanong si Quijing kung kumusta na ang ating bida at kung ano ang kailangan niya. Sumagot naman ang ating bida habang papalapit ito sa pintuan kung nag-enjoy ba sila sa kanilang ginagawa at dagdag pa niya habang nakahawak sa lock ng pintuan na kung ano kaya ang mararamdaman ni Shushong kung makita si Quijing sa ganyang sitwasyon na naging dahilan upang mas lalong kinabahan si Quijing. Nang binuksan ng ating bida ang pintuan, bigla namang sumugod si Shushong patungo kay Quijing. Dahil dito, napaiyak at napasigaw na lamang si Quijing dahil wala na siyang nagawa nang inatake siya ni Shushong habang tahimik namang lumabas ang ating bida sa silid. Samantala, sa labas, agad inutusan ng ating bida si Chong na mukbangin ang lahat ng nakahandusay. At dahil patuloy na nag-e-evolve si Chong, sinabi niya na paiisa-isa niya itong gagawin. Habang patuloy na nagmumukbang si Chong, bigla namang napalingon ang ating bida nang may marinig siyang ingay mula sa isang gusali sa kuta ng kalaban. Samantala, sa isang gusali kung saan may mga nanghihinang survivor, dumating ang isang cook at bigla namang hinablot ng isa sa kanyang mga kasamahan, ang isang batang babae, at sinabing sakto ito. Ngunit hindi naman sumang-ayon ng cook at sinabing payat ito, sabay turo sa isang batang chubby habang napaiyak na lang ang ina nito. Agad namang hinablot ng cook ang bata habang mahigpit na nakakapit ang ina nito at sumisigaw na pakawalan ang anak niya. Ngunit nagalit ito kaya't bigla nitong winasiwas ang hawak na kitchen knife dahilan upang mapaurong ang ina at bumagsak sa sahig. Ngunit patuloy pa rin nagmamakaawa ang ina habang umiiyak at humingi rin ito ng tulong sa mga kasamahan upang iligtas ang bata. Ngunit wala silang kibo dahil sa takot. Bigla naman silang napatigil at napalingon sa pintuan nang makarinig sila ng putok ng baril. Napasabi naman ang cook na putok ng shotgun ang kanyang narinig at dahil dito, agad siyang nagtanong sa kanyang kasamahan kung sino pa ba ang may shotgun maliban sa boss nila. Sumagot naman ang isa na wala na dahil ang boss lang nila ang may shotgun at habang patuloy na umiiyak ang mag-ina, bigla namang bumukas ang pinto kaya agad silang naghanda. Inutusan naman ng cook ang isa niyang kasamahan na silipin ang labas kaya dahan-dahan itong lumapit sa pinto habang kinakabahan. Ngunit paglapit niya, biglang hinawakan siya sa leeg ni Chong at hinila palabas. Dahil dito, agad silang nagpaputok nang makita nilang zombie ang kalaban. At habang pinapaulanan nila ng bala si Chong, bigla itong nakahanap ng tiyempo at dumaan sa bintana. Gulat na gulat naman ang cook nang makita niyang nasa taas na niya si Chong. Ngunit bago pa siya makakilos, agad hinawakan ni Chong ang kanyang ulo at binali ang leeg nito. Pagkalapag ni Chong, agad siyang sumugod sa mga natitirang kalaban at sa isang iglap lang ay tinapos niya ito ng walang kahirap-hirap. Napatanong naman ang isang babaeng survivor sa kanyang kasama kung bakit hindi sila inaatake ng zombie. Samantala, bigla namang pumasok ang ating bida sa silid at napahanga sa ginawa ni Chong at sinabing napakagaling ng ginawa niya. Kahit may suot pa siyang mask, ay mabilis pa rin siyang kumilos. Sumagot naman si Chong na mas lalo pa siyang naging astig dahil sa kanyang mask. Habang nagulat naman ang mga survivor nang marinig nilang nagsalita ang isang zombie. At dito natapos ang Chapter 27. Please like, comment, and subscribe kung gusto nyo pa ng Chapter 28.